Good morning everyone. Tara mabilisang basa ng ating Biblia guys. Today is 24 August 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Joshua na chapter 16. Ang lupaing para sa lipi ng Ephraim at Manases. Basa. Joshua chapter 16 verse 1. Ang lupaing napapunta sa angkan ni Jose ay nagsisimula sa Jordan, sa tapat ng Jericho, sa silangan ng batis ng Jericho papunta sa ilang, at umahon sa kaburulan hanggang sa Bethel. Verse 2, buhat sa Bethel ay nagtuloy sa Luz at ilakbay ang Atarot na lupain ng mga Arkita. Verse 3, bumaba pa kanluran sa lupain ng mga Jaflatita, nagdaan sa hangganan ng timog Beth-horon, tumuloy ng Gezer at nagwakas sa dagat Mediteraneo. Verse 4, ito ang lupaing napapunta sa angkan ni Jose sa mga lipi ni Ephraim at Manases. Verse 5, ang hangganang silangan ng lupaing napapunta Verse 5, ang hangganang silangan ng lupaing napunta sa lipi ni Ephraim at ay ang Atarot Adar hanggang sa hilagang Beth-horon. Verse 6, buhat doon ay naglakbay sa timog ng Mikmetat at nagtungo sa dagat Mediteraneo. Sa gawing silang ay lumikong patungo sa Taanat Silo at buhat doon ay nagtuloy sa may silangan ng Janoa. Verse 7, lumampas ng Janoa at bumaba sa Atarot at Naara, nagdaan sa tabi ng Jericho at nagtapos sa Jordan. Verse 8, pumakanluran buhat sa Tapua na may bay ng batis ng Kana at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ito ang lupaing na papunta sa lipi ni Ephraim. Verse 9, bukod sa mga bayan at nayong ibinigay sa kanila nasa sakupan ng lupain ng lipi ni Manases. Verse 10, hindi na nila pinaalis ang mga Kananiong nakatira sa Gezer, kaya may mga Kananiong nanirahan sa Ephraim hanggang ngayon, subalit sa pilitang pinagtatrabaho ng mga ito bilang mga alipin. Paano kaya yung kung sa generation natin ngayon tapos malaman tong history nila, tapos yung dating Kananiong legit talaga na nakatira doon, kung bawiin ulit sa kanila guys, ano kayang mangyayari? Siyempre bagong generation na kayo, di ba? Ito luma pa to panahon pa to ni Joshua, panahon pa ni Moises. Hindi na ba nag-update ang bansang Israel ng history nila dito sa Bible? Kasi lumang-luma pa tong nila, mga tauhan nila dito. Okay, nandito na tayo sa Joshua chapter 17. Joshua chapter 17 verse 1, tanong lang yung sa akin na, syempre, na tayo ngayon guys, millennial na tayo ngayon. So, yung history ng Bible, kasi wala na yung mga nabanggit ditong tao. So, chapter 17 na tayo ng Joshua. Joshua chapter 17 verse 1, isang bahagi ng lupain ang ibinigay sa lipi ni Manases sapagkat siya'y panganay ni Jose. Ibinigay ang Gailid at Bashan kay Makir na ama ni Gailid, anak na panganay ni Manases, sapagkat siya isang mandirigma. Verse 2, binigyan din ng kanilang bahagi sa lupain ang mga angkan nina Abiezer, Helek, Asriel, Shechem, Hefer at Semida. Sila ang mga anak na lalaki ni Manases at mga pinuno ng kanilang angkan. Verse 3, ngunit si Selofihad na anak ni Hefer at apo ni Gailid na anak naman ni Makir at apo ni Manases ay walang anak na lalaki, babae lahat ang anak niya, at ang pangalan nila ay Mala, Noah, Hogla, Milka at Tirza. Verse 4, lumapit sila kay Eleazar na pari kay Joshua na anak ni Nun. At sa mga pinuno ng bayan, sinabi nila, inuutos ni, mahaba-haba pala itong chapter 17 guys.
Iniutos ni Yahweh kay Moises na bigyan din kami ng lupain gaya ng ginawa niya sa iba naming kapatid, kaya't ayon sa utos ni Yahweh, binigyan din sila ng bahagi tulad ng kanilang mga kamag-anak na lalaki. Verse 5, ito ang dahilan kung bakit ang lipi ni Manases ay tumanggap pa ng 10 parte bukod sa Gilead at Bashan sa kabila ng Jordan. Verse 6, binigyan din ng kanilang kaparte ang mga anak na babae. Ang Gilead ay napunta sa ibang anak na lalaki ni Manases. Joshua chapter 17 verse 7, ang lupain ng lipi ni Manases ay mula sa Asher hanggang sa Mikmitat na nasa tapat ng Shekin. Buhat doon, nagtuloy ang hangganan sa Intapua. Verse 8, talagang bahagi ng Manases ang lupain ng Tapua, ngunit ang bayan ng Tapua ay nasa gilid ng hangganan ng Manases ay kabilang sa mga bayang napapunta sa lipi ni Ephraim. Verse 9, ang hangganan ay nagtuloy sa batis ng Kana na may Bayrito at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Bahagi ng Ephraim ang mga lungsod na nasa timog ng batis kahit na malapit ang mga ito sa mga lungsod ng Manases. Verse 10, ang lupain ng Ephraim ay nasa timog ng batis at ang lupain ng Manases ay nasa hilaga. Ang dagat Mediteraneo ang hangganan nila sa kanluran, katabi ng lipi ni Manases ang Asher, sa dulong hilagat ang Isakar, sa dakong silangan. Verse 11, sa loob ng lupain ng Isakar at Asher ay may mga lungsod pa rin napunta sa lipi ni Manases, ang mga lungsod ng Bethsen at Eblim. Pati ang mga nayon sa paligid, gayon din ang naninirahan sa Dor, Endor, Taanak at Mikido at sa kanilang mga nayon sa paligid. Verse 12, ngunit hindi napaalis lahat ng mga taga-Manases ang mga naninirahan sa mga nasabing lungsod, kaya't nanatili roon ang mga Kananeo. O diba, ng electric fan guys. Yung mga hindi nila pinaalis yung hindi nila napaalis guys sa lugar na yun, yung mga dati talagang legit na nakatira doon. Ano kayang pakiramdam, no? Aagawan ka ng lupa. Okay, nandito na tayo. Ulitin ko, verse 12. Ngunit hindi napaalis lahat ng mga taga-Manases ang mga naninirahan sa mga nasabing lungsod, kaya't nanatili roon ang mga Kananeo. Verse 13, subalit nang maging mas makapangyarihan ang mga Israelita, hindi na nila lubosang pinaalis ang mga Kananeo, ngunit sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga ito bilang alipin, ang saklap. Ikaw yung nauna, ikaw pa yung naging alipin. Verse 14, lumapit kay Joshua. Yan lang talaga ang tinututulan ko guys. Kung di nila girahin, agawin yung lupa. Yan lang talaga ang parang pakiramdam ko, ang sakit-sakit ng mga legit na nakatira ba. Okay, verse 14, lumapit kay Joshua ang mga lipi ni Jose at kanilang sinabi, bakit isang bahagi ang ibinigay mo sa amin? Gayong napakarami namin sapagkat pinagpala kami ni Yahweh. Verse 15, sumagot si Joshua, kung hindi sapat sa inyo ang kabarulan ng Ephraim, pasukin ninyo at linisan ang mga kagubatan sa lupain ng mga Perizio at mga Rifaita. Verse 16, tumutol pa ang mga lipi ni Jose, hindi pa rin sapat sa amin ang kabarulan, hindi naman namin kaya ang mga Kananeo sa kapatagan sapagkat sila'y may mga karwahing bakal, gayon din ang mga Kananeo sa Bethsen, sa mga nayon sa paligid at sa kapatagan ng Jezreel. Verse 17, sumagot muli si Joshua, kayo'y napakarami at makapangyarihan, hindi lamang iisa ang magiging kaparte ninyo. Verse 18, mapapasa inyo ang kabarulan kahit nakagubatan pa ngayon. Lilinisin ninyo at titirhan ang kabuuan niyon. Mapapalayas ninyo ang mga Kananeo kahit na makapangyarihan sila at may mga karwahing bakal. Ayun na. Mapapalayas na nga. So hanggang dito na lang guys kasi mahaba-haba na naman yung chapter 18 ng Joshua. Ang paghahati sa iba pang bahagi ng lupain. Dapat
Yung sa akin guys, comment lang yun ha. Talagang, ano talaga ako, against talaga ako sa gira-gira nila, tapos sinasako. Yung mga antas yan, ginawa na nilang alipin. Parang ramdam ko yung ancestor natin nung panahon ng Kastila. Panahon ng sinakop tayo ng mga Spaniards. Diba, inalipin talaga ang mga Pilipino noon. Tsaka, ang tagal guys, tayong sinakop talaga nung panahon ng Spaniards. Kaya, yung kapwa ko Pilipino talagang, siguro pasalamat na tayo, malaya na tayo ngayon. Pero ngayon yung 400 years na sinakop tayo, parang ang hirap-hirap sa mga dinanas ng ancestors natin. Siyempre maraming namatay sa paggira-gira. Tapos mga pinarusahan din ng mga fraile. Pero ito guys, parang nakakaawa yung mga Kananeo doon. Nung panahon nila, nung sinakop sila ng Israel. Okay, bye everyone. God bless.